Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin natarantana. Nako, yan o, may pinagtatakpan na lagot kay Trump. Yan mga karibin natin patungkol po yan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito, pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sa walaan bayan ko, sa maglalabaw ng tao. So yan mga kabayan, bago po natin i-play ang video ito, nako ito mga karibin natin, the world is watching. Patungkol po dito kay former President Duterte. Tingnan nyo naman ito po yung mga tao mga kaubayan at ito pinapanood po nila ang balita. I think Japan yata ito, no? Yan o, Okadia. Yan o, nanonood po sila. The world is watching mga kaubayan. No, hindi lang po tayong mga Pilipino. Marami rin mga Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya yan, who supports former President Duterte. Nakakatuwa lang at nakakataba ng puso mga kabayan sapagkat kahit gabing-gabi na yan, they want to be updated about former President Duterte. Okay? So ito mga kabayan yung good news. Ito pong judge na ito at ito pang judge na ito mga kabayan ay ito. Itong judge na ito ng ICC, no? Mamaya tingnan natin kung ano mga pangalan nito. Tapos eto, question po yung jurisdiction ng ICC, no? Sa Pilipinas. So ito po ang balita mga kababayan or yung statement, no? Palakihin natin at si Judge Maria Perindia Bridge Hambot. Yan, hindi ko ma-pronounce na maayos. Basta importante mga kababayan, silang dalawa po, no? Yung isa naman si Judge Gatcha Lordsky Pandis. Yan, hindi ko alam. Correct me if I'm wrong. Importante, ito po ang statement. Sabi po dito mga kababayan, for the foregoing reasons, we consider the pre-trial chamber erred, in law in concluding that the court has had jurisdiction over the Philippines. Situation despite the Philippines withdrawal from the Rome Statute. As a result, we would have granted the Philippines first ground of appeal and found that the court cannot exercise jurisdiction. They cannot exercise jurisdiction in the Philippines situation. Buti pa tong dalawang judge may mga utak, no? Consequently, we would have found the remaining grounds of appeal. Maliit kasi yung mga litra. Moot. We should also have directed the pretrial chamber to withdraw its authorization for the prosecutor's investigation and discontinue all proceeding in the situation. So, discontinue. Ibig sabihin pinatitigil mga kaubayan. Palakpakan po natin. So, ang buong akala ko mga kaubayan, lahat po ng ICC judges ay isa lang po ang gusto nila. No? Talagang idiin si former President Duterte, pero hindi pala. May kakampi rin pala. Or may nasa tamang pag-iisip rin pala mga kaubayan. Ano po ang masasabi niyo dyan? I-comment nyo na lang. Comment nyo na lang po mga kababayan. At eto na nga yung sinasabi nating natarantana at pinagtakpan. May pinagtatakpan pala mga kababayan. Eto Eto po. Sabi po dito, ito po yung taong yun no?
Sabi po dito mga kabayan, they arrested former PRRD and used his arrest as a cover-up news of what's happening to Lisa Araneta Marcos involving Tantoco's death by drug overdose. Nako, in LA. Alam is stranded, can't go home. Yan mga kabayan, no? Aba, involved pala ang ating First Lady dito sa ito po ang mga kabayan, ang balita, no? Teka lang. Yan, no? Kaya pala, online news sources, the arrest of Tatay Digong is a tactic to cover up the story behind the death of Rustan's heir, Paulo Tantoco, where Marcos Jr., Lisa Marcos, Senate President Escudero, and House Speaker Romualdez were present during death. Ba? Nandun pala yung mga mabibigat na mga tao, ha? At the US hotel they all resided. Report from the US said that the cause of death is illegal drug overdose. Naku naman. Eto pala, pinagtatakpan ang big time balitang ito. Tama, wala naman tayong narinig na ganito pero is this totoo ba ito? Kasi ako nasa-shock rin ako mga kabayan kasi may kumakalat na ganitong na ganitong balita. Pero nang sinearch ko yung pangalan na Paulo Tantoco mga kabayan, abay talagang dedo nga. Search nyo nga mga kabayan, baka sa computer ko lang or baka sa cellphone ko lang mga kabayan na nagurgur itong si Paulo Tantoco Pero anyway, it's totoong nagurgur nga itong si Paulo Tantoco mga kabayan. At ito nga ang balita. Nandoon si Pres Marcos, Senate President Jesus Escudero, House Speaker Martin Romualdez. Kaya pala, yun yung binasa ko lang, kaya pala, yung pag-aresto pala kay former PRRD ay cover up lang. Do you believe? Ako, mukhang naniniwala na ako kasi pag-search ko kanina, nung Paulo Tantoco, mga kabayan, talagang gurgur ha? So mga kabayan, ano po ang inyong reaction dyan? Ako, talagang, Eto pa, teka lang. May naisip rin ako kasi may nag-comment kanina. Sabi, bakit ang Pilipinas pinayagan ng ganito? Wherein we are not a member of ICC. Bakit daw si Putin hindi naman hinuli? Napaisip tuloy ako, baka weak talaga ang gobyerno natin ngayon. Diba? Baka weak. Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto nga. Pakinggan po natin ang balitang ito. Nako, Trump. Diyos ko po, matinding gulo to. Trump kumanta na, palasyo na taranta sa warning ni Trump. Duterte ICC, eto na po, pasok. Umakto ang pamahalaang Pilipinas Yan, sa atas o kagustuhan ng ICC, Yan. pagagalitan sila ni US President Donald Trump. Nako. Kasi ang sabi ni Donald Trump, hoy ICC, huwag mong pakialaman yung Amerika at yung mga kaalyado namin. Oho. Ang tinutukoy niya unang-una dito si Benjamin Netanyahu. Ng Israel. di ba? Yes, oo. Pilipinas, Jen. Oo. Former president na naging kahuntahan din niya sa Sabi niya, my friend, Oo. Rodrigo Duterte. Pagka ito ay inaktuhan ng kung sino man, baka hindi rin mapigil ni Donald Trump ang anumang kanyang gustong gawin, di ba? Sa ICC. Oo. Well, at nag-react din. Correct, Yun nga, correct. Sabi natin, ang ilan pa pong ahensya ng ating pamahalaan. Pero, doon daw mismo sa website ng ICC, Nelson, ay wala naman sinasabi. Wala nga. Pati Malacanang, sinabi nila na Wala wala pa silang konfirmasyon. Ayun na nga, wala din confirmation. Tapos meron isang abogado, hindi ko maalala pangalan, na nagsabing hindi naman obligasyon ng ICC na i-post sa kanilang website kung meron niyang arrest warrant sa dating Pangulo. Oo. Parang hindi naman daw nila practice yun. Oo. Pero napapabalita yan. O yun na nga, napapabalita. Oo. Nag-website pa kayo kung hindi nyo naman i-inform yung taong bayan, yung
buong mundo. Buong mundo yan eh. Anong gamit ng website ninyo kung itatago rin naman ninyong information? May pinagtatakpan din ba kayo, ICC, no? Anong plano nyo dyan? Kasi ang naging, tayo naman kasi, ewan ko, kung ang iba may contact ba sa ICC, na para sabihin, ilabas. Ang ibang source lang natin talaga doon sa website ng ICC. Pero pag sinek mo kasi, wala namang ipinost. Ang sabi naman ng mga ibang nakakaintindi, hindi naman obligasyon ng ICC na i-post kung meron ng arrest warrant laban sa dating Pangulo Duterte. Pero natatandaan mo, Jen, may warrant of arrest din ang Israeli Prime Minister. Si Benjamin Netanyahu. Sa ICC din, di ba? Oo. Mula nang ilabas nila, hindi naman nila ma-arrest. Yun na nga. Alam mo, pati yata si Putin, may arrest warrant. Meron din, di ba? oo. Yan na nga pong sinasabi ko kayo ng mga kabayan. Bakit ang Pilipinas lang? Bakit ang Pilipinas lang ang pumayag na may arestuhin ng ICC? No? Where in fact, we are also allied of the US. Putin, mga kabayan, tapos yung Israeli, mga karbi natin. Bakit hindi sila? Bakit hindi po sila inaaresto? Kaya nga napapaisip ako kanina, baka weak nga, hindi nga weak talaga ang natin, gobyerno ngayon, no? Because sumusunod sunod-sunuran kahit hindi tayo member. Anong klase ba ito? Diba? Utusan lang ba tayo? No? Anong kung sino lang, mga kababayan? Wala ba tayong dapat kasi nilitis nyo muna dito sa Pilipinas just to be fair sa mga Pilipino. Di ba? Kung nagkasala pala dito sa Pilipinas si former PRRD, bakit dinala nila doon? Di ba? Dito muna. Kastiguhin nyo muna dito kung talagang may kasalanan. No? Kahit akong DDS, mga kababayan, papayag ako. Pero dito, sabi nga ni diba? Pangulong Duterte, dito sa Pilipinas, Pilipino ang maglitis sa kanya. Ngayon wala no? Kaya naisip ko, weak talaga, weak tayo. Ewan ko lang kung paano nga nila ipapa-arresto. Si Putin yan, ha? Pati mga bata, mga sipunin nga. Hindi rin nila ma-arrest. Kasi hanggang ngayon po, nananatili na wala nang jurisdiction, Nelson, ang ICC sa Pilipinas. Hindi na po kasi tayo miyembro ng Rome Statute na yan. Kung halimbawa, kaya nga yung dalawang judge ng ICC, mga kababayan, ay hindi pabor, no? Diyan sa pagka-aresto ni former president kasi wala nga raw jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. At pinapa-discontinue, no? Pinapa-stop na po yan ng dalawang judge. Ito, mayroon pong legal na pagkatalo, usaping legal. Kung halimbawa nagpalabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa dating halimbawa lang, Nelson, ha? Sino ang mag-i-implement ng batas? Kung halimbawa, ipinadala ang kopya sa Pilipinas. Sino mag-aaresto? Oo. Magpapatupad. Ang Interpol ba ay pwedeng makialam dito? Mukhang, aywan ko, hindi naman naatasan ng ICC ang International Police. Di ba? Kung halimbawa ibigay yan sa gobyerno ng Pilipinas, ang pulis ba natin, ang NBI ba natin, ang sundalo ba natin ay aakto? Gagawa ba ng kaparaanan para arestuhin kung sino man ang Si Torre. Ay, hindi na nga tayo miyembro. Si Marvel at si Torre lang naman no? Pagka umakto ang pamahalaang Pilipinas sa atas o kagustuhan ng ICC, pagagalitan sila ni US President Donald Trump. Nako. Kasi ang sabi ni Donald Trump, hoy ICC, huwag mong pakialaman yung Amerika at yung mga kaalyado namin. Ang tinutukoy niya unang-una dito si Benjamin Netanyahu. Ng Israel. Diba? Yes, Pilipinas, Jen. Oo. Former president na naging kahuntahan din niya. Sabi niya, my friend, Rodrigo Duterte. Pagka ito ay inaktuhan ng kung sino man, baka hindi rin mapigil ni Donald Trump ang anumang kanyang gustong gawin, di ba? Sa ICC. So yan mga kababayan, abangan lang po natin ang magiging hakbang, no? Ni President Donald Trump dito po sa pag-aaresto, kaya former President Duterte ng ICC. Kasi kaalyado naman tayo ng Amerika.
At maging kaibigan rin, no? Naging magkaibigan. Yan. Si President Donald Trump at si former President Duterte. May pinagsamahan rin ang dalawang ito. Tingnan lang po natin kung tutulungan o hindi. Pero mismong si President Donald Trump na po ang nagsabi, 'di ba? Kamakailan lang po 'yon. Na huwag niyong pakialaman ang US at yung mga kaalyado niyang bansa, ICC. Oh, yan, nagbanta 'yon mga kababayan, ha. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion na reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa nalakaw ng tao.